Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Isang salawikain na popular sa ating bansa. Sa ngalan ng pag-ibig, gagawin ang lahat makasama lamang ang taong iniibig. Ngunit hanggang saan ang kaya mong gawin upang mapatunayang mahal mo ang isang tao? Ang kasong aking ibabahagi ngayon ang isang konkretong halimbawa ng salawikaing ito. Samahan niyo ako at ating balikan ang tragic love story ni Shabnam at Salim na naganap noong taong 2008 sa India. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Bawan Keri sa Amroha, Uttar Pradesh. Madaling araw ng April 15, 2008. Tahimik ng panahong iyon at tila tulog at namamahinga na ang mga tao. Wala na ring makikitang mga tao na naglalakad sa lansangan. Nagulantang ang mga tao nang marinig ng mga taga doon ang napakalakas na sigaw ng isang babae. Noong una, akala ng mga taga roon ay guni-guni lamang nila ang kanilang narinig. Ngunit nang pakinggan nilang mabuti ang tinig, napag-alaman nila na ang boses ng babaeng sumisigaw ay nagmula sa pinakamalaking bahay sa lugar na iyon. Sa bahay ni Shaukat Ali na isang guro at pamilyang iginagalang sa kanilang pamayanan. Dali-daling tumakbo ang mga tao sa malaking bahay at doon ay nakita nila ang bunsong anak ni Shaukat na si Shabnam na sumisigaw. Halos mawalan ito ng malay sa kanyang nakikita. Hindi malaman ng mga tao kung anong nangyayari, kaya't ang isa sa mga taong nadoon ay pumasok sa bakuran ng pamilya Ali. Nang makapasok sa bahay, itinuro ni Shabnam ang duguan at wala ng buhay na katawan ng kanyang ama. Nakahiga ito sa kama at naliligo sa sarili niyang dugo. Minabuti din ng mga taong puntahan ang iba pang kwarto sa bahay at doon ay nakita nila sa parehas na sitwasyon ang iba pang kaanak ng pamilya Ali. 8 tao ang naroon sa loob ng bahay at 7 sa mga taong iyon ay patay na at may mga tama sa leeg. Kabilang sa mga katawan na natagpo ang wala ng buhay ay ang ama ni Shabnam na si Shaukat Ali, 55 years old, ang nanay nitong si Hashmi, 50 years old, ang nakatatandang kapatid nitong lalaki na si Anis, ang nakababatang kapatid nitong lalaki na si Rashid, ang sister-in-law nitong si Anjum, at ang 2 pamangkin nitong si Rabia at ang batang si Arsh na noon ay 10 buwan pa lamang. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakikita. Sino ang maaaring gumawa ng karumaldumal na krimeng iyon sa pamilyang iginagalang sa kanilang lugar? Ang nag-iisa at tanging nakaligtas sa insidente ay si Shabnam Ali. Wala pa sa matinong pag-iisip si Shabnam nang dumating ang mga tao. Halos hindi ito makausap ng maayos at walang tigil sa pag-iyak. Naintindihan naman ng mga tao ang paghihinagpis ni Shabnam dahil sa puntong iyon ay mag-isa na lamang siya sa buhay. Awang-awa ang mga tao kay Shabnam dahil hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay, ano pa kaya kung mamatay ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya sa isang iglap lamang. Mabilis namang inireport ng mga tao doon ang insidente sa mga pulis at agad ding dumating ang mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa tindi ng pangyayari, mabilis ding kumalat ang insidente sa state at central government. Dahil sa tindi ng mga tamang tinamo ng mga biktima, humingi pa nga ng backup ang local police upang mabilis na madala ang mga katawan sa morgue. Nag-deploy din ang gobyerno ng napakaraming mga pulis sa entrance ng village upang masiguro ang kaayusan sa lugar habang isinasagawa ng forensic team ang kanilang investigasyon. Unang isinalang ng mga pulis sa interogasyon si Shabnam. Ayon sa dalaga, natutulog siya sa pangatlong palapag ng kanilang bahay nang mangyari ang insidente. Mayroon di umano siyang narinig na mga ingay at kaluskos sa ibaba ng kanilang bahay, kaya't minabuti niyang bumaba at doon ay nakita niya ang mga lalaking may dalang palakol na lumalabas ng kanilang bahay.
Idinagdag din ni Shabnam na maaaring mga magnanakaw ang mga ito at naroon ang mga lalaki upang gawa ng masama ang kanilang ama. Nang panahong iyon, si Mayawati ang Chief Minister ng Uttar Pradesh. Nang malaman ng Chief Minister ang insidente, agad itong nagpaabot ng tulong sa nag-iisang survivor sa krimen. Nangako ang gobyerno na bibigyan si Shabnam ng 5 lakhs o kulang-kulang 350,000 pesos sa ating pera upang makatulong sa agarang pagpapalibing sa kanyang mga kaanak. Pinangako din ng Chief Minister na gagawin nila ang lahat upang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng mga kaanak ni Shabnam. Sa kabila ng kumpirmasyong ito, hindi pa rin natigil ang mga haka-haka ng mga tao sa lugar. Maraming tao ang nagprotesta at sinisi ang gobyerno dahil wala di umanong kaayusan sa kanilang lugar. Personal ding nagpunta si Mayawati sa pinangyarihan ng krimen upang makiramay kay Shabnam. Nang dumating doon ay agad nitong niyakap si Shabnam at ipinangako ang buong suporta ng gobyerno upang mabilis na mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga kaanak. Nang panahong iyon, dala na din ni Chief Minister ang ipinangakong ayuda na 5 lakhs para kay Shabnam. Iminungkahi naman ni Inspector Gupta na hintayin muna ang resulta ng autopsy bago magbigay ng pera kay Shabnam. Hindi dahil pinaghihinalaan nila ito, ngunit ito lamang ang nararapat ayon sa inspektor. Nang matapos ang paghahalughog sa bahay ni Shabnam, dito na nabuo ang paghihinala ng inspektor na mayroong kinalaman si Shabnam sa pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Ipinatawag muli ng mga otoridad si Shabnam para sa isang maigsing interview at dito muli siyang kinwestiyon ng mga pulis kung paano itong nakaligtas, gayong buong pamilya niya ang napaslang. Dito ay inulit lamang ni Shabnam ang kanyang unang pahayag. Nasa itaas na bahagi di umano siya ng kanilang bahay kaya't hindi siya nadamay sa insidente. Ngunit ang pahayag niyang ito ay hindi naman bumenta sa mga otoridad. Walang signs na nanglaban ang mga biktima na lalong nagpatindi ng paghihinala nila kay Shabnam. Ngunit dahil sobrang sensitibo ng kaso, walang naglakas loob na mag-raise ng red flag na ito kay Shabnam. Ipinagpatuloy ng mga otoridad ang kanilang pag-iimbestiga hanggang makuha nila ang mga sagot sa kanilang mga tanong. Kung totoo ngang walang kinalaman si Shabnam sa pagkamatay ng kanyang mga kaanak, ayaw na nilang makadagdag pa sa tromang pinagdadaanan nito kaya't naging napakaingat ng mga pulis sa paglalabas ng impormasyon tungkol sa kaso. Initially, dinala ang mga labi sa isang lokal na ospital na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Nag-assign ang gobyerno ng isang team of expert doctors upang magsagawa ng post-mortem examination. Kinumpirma naman ng mga doktor na wala ngang indikasyon na nanlaban ang mga biktima na maaaring ang ibig sabihin ay natutulog ang mga ito o walang malay nang tagain ang kanilang mga leeg ng mga salarin. Ngunit para makasigurado, nagpadala ang mga doktor ng sample upang maisailalim ang mga ito sa biopsy. Dito na nagimbal ang lahat nang lumabas ang resulta ng biopsy. Na-identify ng mga doktor na may traces ng lason sa dugo ng mga biktima. Dito na nakumpirma ng mga doktor na nilason muna ang mga biktima bago sila brutal na napatay. Ngunit ang malaking tanong ay sino ang may kakayahang gumawa ng karumaldumal na karimeng ito sa pamilya ni Shabnam. Muli, hindi muna naglabas ng pahayag ang kapulisan tungkol sa resulta ng biopsy ng mga biktima. Sa puntong iyon, kinalap ng mga otoridad ang call records ni Shabnam ng araw na mangyari ang insidente. Dito na sumambulat sa mga pulis ang katotohanang hindi nila inaasahan. Base sa call records, tinawagan ni Shabnam ang isang hindi kilalang numero ng 59 times ng araw na mapatay ang kanyang pamilya. Na-identify din ng mga pulis na ang numerong ito ay pagmamayari ng isang lalaking nagngangalang Salim. Dito na rin sinimulan ng mga pulis ang paghahanap sa lalaking ito. Base sa pahayag ni Shabnam, pumasok ang mga lalaking pumatay sa kanyang pamilya mula sa bubong ng kanilang bahay. Ngunit ang testimonyang ito ay hindi naman nagtugma sa nakita ng mga pulis nang halughugin nila ang pinangyarihan ng krimen.
Nakalak pa rin mula sa loob ang pinto na nagkukonekta sa hagdan papunta sa kanilang bahay. Ito ang nag-iisang pinto na maaaring pasukan ng mga salarin kung talagang ang mga ito ay dumaan sa bubong. 14 feet naman ang taas ng bubong ng bahay ng pamilya Ali mula sa lupa at ang pader naman nila ay mayroon ding mga harang. Base naman sa ibang tao, maaaring gumamit ng external staircase ang mga salarin upang makaakyat sa bubong ng bahay. Ngunit matapos ang investigasyon, ibinasura din ang haka-hakang ito dahil wala namang nakitang hagdan sa mismong pinangyarihan ng krimen maging sa mga kalapit na bahay. Dito na naging malinaw sa mga pulis na may kinalaman si Shabnam sa pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Kinabukasan, dinampot ng mga pulis ang lalaking nagngangalang Salim. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya na magdidiin dito, ay pinalaya din ito ng mga pulis. Dumaan ang ilang araw, muling ipinatawag ng mga pulis si Salim para sa isa na namang interview. Malakas ang hinala ng mga pulis na may kinalaman ito sa pagkamatay ng kaanak ni Shabnam dahil 2 beses nang nadawit ang pangalan nito sa investigasyon. Ipinagpatuloy ni Salim ang paikot-ikot niyang salaysay. Ngunit dahil na rin sa pamempressure ng mga pulis, ilang oras pa ang lumipas ay lumabas din sa bibig ni Salim ang katotohanan. Inamin ni Salim sa mga pulis na siya nga ang pumaslang sa mga kaanak ni Shabnam. Para patunayan ang kanyang sinasabi, ibinigay din ni Salim ang palakol na ginamit niya upang tagain ang leeg ng mga biktima. Dito na tinanong ng mga pulis kung anong nagtulak sa kanya upang gawin iyon sa pamilya ni Shabnam. At agad naman itong sinabi na ginawa niya ang krimen base sa utos ni Shabnam. Sa puntong ito, pinatawag muli ng mga pulis si Shabnam para sa isa na namang interogasyon. Dito na sinabi ng mga pulis kay Shabnam na nasa kustodiya na nila si Salim at siya ang itinuturo nitong prime suspect sa krimen. Sumagot naman si Shabnam at sinabing hindi niya kilala si Salim at maaaring sinasabi lamang iyon ng lalaki upang lituhin ang mga pulis. Dito na inilabas ng mga pulis ang call records na nakalap nila ilang araw na ang nakakalipas. Tinanong ng mga pulis kung bakit niya tinawagan ng napakaraming beses ang telepono ni Salim ng araw ng insidente, gayong hindi naman pala niya kilala ang lalaki. Walang maisagot si Shabnam sa tanong na ito at dito na nagsimulang mautal ang dalaga. Dahil ayaw pa ring umamin ni Shabnam, nagdesisyon ang mga pulis na pagharapin ang dalawa. Habang magkaharap sa interrogation room, ipinagpatuloy naman ni Shabnam ang pagsisinungaling. Iginiit nito na hindi niya kilala ang lalaking kanyang kaharap at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga kaanak. Habang nag-hysterical ang dalaga, hinawakan ni Salim ang kamay ni Shabnam at tinitigan ito sa mga mata. Inamin ko na ang lahat sa kanila. Tuldukan na natin ito, ang sabi ni Salim sa babaeng kanyang kaharap. Nang marinig ito, dito na nagsimulang humagulhol si Shabnam at sa wakas inamin na nito ang katotohanan na naghatid ng matinding pagkagimbal sa lahat ng taong naruroon sa loob ng silid. Ilang oras tumagal ang interogasyon. Siniguro nilang walang maiiwang detalye si Shabnam bago sila maglabas ng statement sa publiko kung ano talaga ang nangyari sa bahay ng mga Ali nang gabing mangyari ang insidente. Base sa testimonya ni Shabnam, napatay ang 7 kaanak niya dahil sa nabuong relasyon nila ni Salim. Katulad ng nabanggit kanina, ang pamilya ni Shabnam ang pinakamayamang pamilya sa lugar na iyon. Ang kanyang ama na si Shaukat Ali ay isang guro. Ang kanyang nakatatandang kapatid naman ay nakapagtapos ng kursong engineering at ng panahong iyon ay nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya. Ang bunsong kapatid naman ni Shabnam na mga panahong iyon ay nagtatrabaho din sa isang magandang kumpanya habang tinatapos ang kanyang MBA. Si Shabnam naman ay may double MA sa English at Geography. Na mga panahong iyon, nagtatrabaho si Shabnam bilang isang guro sa isang school malapit sa kanilang lugar. Si Salim naman ay isang trabahador sa isang tindahan ng mga kahoy at ng mga tabla sa labas ng bahay ni Shabnam. Sa tuwing lalabas ng bahay ang dalaga upang pumunta sa kanyang trabaho, palaging nahahagip ng kanyang mata ang binatang si Salim. Habang dumaraan ang araw,
Naging routine na ito para kay Shabnam. Hindi kumpleto ang kanyang mga araw nang hindi niya nakikita ang binata. At ganoon din naman pala si Salim sa kanya. Dumaan ang mga araw, gumawa ng paraan si Salim upang makausap ang dalaga. Hindi nagtagal nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Dumaan naman ang mga buwan ay lalong tumibay ang pag-ibig ng dalawa para sa isa't isa, kaya't napagkasunduan nila na magpakasal na. Ngunit natakot si Salim dahil alam nitong malayo ang estado nila sa buhay. Respetado ang pamilya ni Shabnam sa lugar na iyon at dahil na rin sa kinalakihan nilang kultura, alam nilang parehas na hindi papayag ang mga magulang ni Shabnam sa kanilang pag-iisang dibdib. Lahat ng mga kaanak ni Shabnam ay nakapagtapos ng pag-aaral at may maayos na trabaho, samantalang siya ay isang hamak na trabahador lamang. Ngunit sa kabila ng isiping ito, desidido si Shabnam na ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanilang relasyon. Kinausap niya ang kanyang ama at ina at katulad ng kanilang hinala, hindi pinayagan ng mga ito ang kanilang pag-iisang dibdib. Ngunit walang pakialam si Shabnam sa sasabihin ng ibang tao kahit na ng kanyang pamilya. Desidido siya na pakasalan ang lalaking kanyang napupusuan. Dumaan ang ilang araw, napagtanto ni Shabnam na walang balak ang kanyang mga magulang na ipakasal silang dalawa ni Salim. Dito na kinausap ni Shabnam si Salim at sinabi ang kanyang maitim na plano. Papatayin nilang dalawa ang kanyang buong pamilya. Hitting two birds in one stone, ika nga. Makakapagpakasal sila at lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya ay mapupunta sa kanila. Nang ma-finalize ang plano, tumulak si Salim papuntang palengke upang bumili ng lason. Ibinigay niya ito kay Shabnam upang masimulan na nito ang kanilang plano. April 14, 2008. Kinausap ni Shabnam ang buong pamilya na huwag nang lumabas ng bahay ng araw na iyon. Nasa labas ng bahay ang dalawang kapatid niyang lalaki, kaya tinawagan niya mga ito at sinabing magluluto siya ng hapunan at hiniling na umuwi sila ng maaga. Dahil minsan lang maglambing ang kanilang kapatid, ay agad namang umuwi ang dalawang lalaking kapatid sa kanilang bahay. Nang hapong iyon, tinulungan siya ng kanyang sister-in-law na si Anjum na magluto ng pagkain. Nang matapos magluto ay naghain na ito at tinawag ang buong pamilya upang maghapunan. Nang matapos kumain, nagpahinga ang buong pamilya sa sala, nagkwentuhan at nanood ng telebisyon. Dito na tumayo si Shabnam at tinanong ang kanyang pamilya kung gusto nilang magtsaa. Nang marinig ito, sabay-sabay na nagtaas ng kamay lahat ng kanyang kaanak. Ngumiti si Shabnam at pumunta na sa kusina upang ihanda ang tsaa para sa kanyang pamilya. Habang walang nakatingin, inilabas ni Shabnam ang laso na ibinigay ni Salim ilang araw na ang nakakalipas. Ibinuhos nito ang lason sa tsaa at nang matapos ay binuhat niya ito at isa-isang pinainom sa kanyang pamilya. Nang makainom ng tsaa, sumama ang pakiramdam ng kanyang mga kaanak. Isa-isa silang pumasok sa kanilang mga silid upang magpahinga. Dahil sa epekto ng lason, nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay ng pamilya Ali. Masyadong malakas ang epekto ng lason na instant na kumitil sa buhay ng kanyang buong pamilya. Nang makumpirma ni Shabnam na lahat ng kanyang kaanak ay patay na, dali-dali nitong tinawagan ang kanyang nobyong si Salim upang tapusin na ang kanilang plano. Dumating si Salim sa kanilang bahay at dito na niya inutusan ang kanyang nobyo na tagain lahat ng kanyang kaanak sa liig upang magmukhang may nagtangkang magnakaw sa kanilang bahay. Mabilis namang tumalima si Salim at isa-isang pinasok ang mga kwarto sa bahay na iyon. Isa-isang tinaga ni Salim ang mga kaanak ni Shabnam sa lalamunan katulad ng ipinag-uutos ni Shabnam. Mabilis namang umalis ng bahay na iyon si Salim nang masigurong tapos na ang kanyang trabaho. Nang makaalis ang kanyang nobyo, napansin ni Shabnam na buhay pa ang kanyang pamangkin na si Arsh na 10 buwan pa lamang ng panahong iyon. Muli, tinawagan ni Shabnam si Salim at inutusan itong bumalik ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi na si Salim sa utos ng kanyang nobya. Ikaw na ang tumapos sa ating sinimulan, ang saad ni Salim kay Shabnam. Walang nagawa si Shabnam kundi harapin ang walang kamuwang-muwang na pamangkin. Sinakal nito ang bata hanggang malagutan ito ng hininga.
Matapos ang kompesyong ito ni na Shabnam at Salim, formal na inaresto ng mga pulis ang magkasintahan. Sinampahan din sila ng kasong pagpatay sa buong pamilya ni Shabnam. Nagsimula ang trial sa district court at matapos ang mahabang proseso, si Shabnam at Salim ay nahatulan ng parusang kamatayan. Nag-file ng appeal ang dalawa at iniakyat ang kaso sa Allahabad High Court. Ngunit hindi nagbago ang hatol para sa magkasintahan. Dahil nabasura ang kanilang appeal, iniakyat din ng dalawa ang kanilang kaso sa Supreme Court. Ngunit hindi pa din nabago ang desisyon ng korte. Dito na nag-file ng mercy petition si Shabnam sa gobernador ng Uttar Pradesh. Ngunit hindi pa rin nagbago ang hatol sa dalawa noong 2021. Kung hindi mababago ang desisyong ito, si Shabnam ang kauna-unahang babae na mahahatulan ng parusang kamatayan sa history ng independent India. Sa kasalukuyan, si Shabnam ay nakakulong pa din sa Rampur Jail at hinihintay na maisakatuparan ang kanyang hatol. Si Salim naman ay kasalukuyang nakapiit sa Naini Jail sa Prayagraj. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangyayaring ito, isang revelasyon ang lumabas nang sumailalim si Shabnam sa medical examination matapos itong maaresto. Nang lumabas ang resulta ng eksaminasyon, na-identify ng mga pulis na 2 buwan nang buntis si Shabnam ng panahong iyon. Mayroon na palang nangyari sa dalawa at maaaring nalaman nilang buntis na si Shabnam na maaaring nagtulak sa mga ito na ipilit ang kanilang pag-iisang dibdib. Habang nasa loob ng kulungan, ipinanganak ni Shabnam ang isang sanggol na lalaki. Sa loob ng 6 na taon, tumira ang batang ito sa loob ng kulungan kasama ang kanyang ina. Ngunit isang araw, dumating doon ang isang kaibigan ni Shabnam mula college na si Saifi. Kinausap nito si Shabnam at sinabi nitong nais niyang ampunin ang anak nila ni Salim upang magkaroon ito ng magandang kinabukasan. Walang kasalanan ng bata at handa siyang palakihin ang batang ito na parang isang tunay na anak. Ayon kay Saifi, kaklase niya noong college si Shabnam at kilala ito na palaging tumutulong sa mga batang salat sa buhay. Mahirap lamang noon si Saifi at talagang iginapang ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral. Maraming beses na kinakapos siya at palaging naroon si Shabnam upang saluhin siya. Maraming pagkakataon din na ito ang nagbayad ng kanyang tuition fee kaya't nakapagtapos siya ng pag-aaral. Idinagdag din ni Saifi na malaki ang utang na loob nito kay Shabnam at iyon ang perpektong panahon upang makabawi siya sa lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya ng kaibigan. Hanggang ngayon, ang anak ni Shabnam ay nasa pangangalaga pa din ni Saifi at itinuturing na parang sariling anak. Sa kasalukuyan, 15 taong gulang na ang batang ito. Kahit bata pa siya na nangyari ang lahat, hindi kaila sa bata ang sitwasyon ng kanyang ina. Isa ito sa patuloy na nagsusumamo sa presidente ng bansa na sana'y mabago ang hatol sa kanyang ina. Malimit ay tumatayo ito sa isang sulok ng kalsada habang hawak ang placard na may nakasulat na "Patawarin niyo po ang aking ina." Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!